Sa edad na 65, malusog na pangangatawan, masaganang buhay at mapayapang bansa ang ipinagdasal ni Tatay Rolando. Naging panata niya raw ito tuwing sasapit ang Ash Wednesday. Yung mga kaluluwa, sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa at patawarin sila ng Panginoon sa kanilang nagawang kasalanan. At isama sila sa kanyang kaharian at mga nagugutom, mga naghihirap. At ang ating presidente ay gabayan ng ating Panginoon. Bagamat may edad na, patuloy pa rin siyang nag-aayuno bilang simbolo ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ang sineselebrate ko lang siya pagkabuhay. Easter Sunday, ang muling pagkabuhay. Second celebrate of Jesus. First celebrate is December, second celebrate is Easter Sunday. Ayun po. Ano pang mensahe niyo, sir, sa mga kapwa Katoliko? Dapat maging bukas palad at huwag mag-isip ng masama. Para sa akin, ang fasting umiwas ka sa makagawa ng masama, miski man lang isang araw o isang linggo. Yung pagkain madali di ba? Hindi yung pagkain minsan hindi yung mataste na hindi kakain. Yung isang linggo hindi ka makagawa ng kasalanan. Yun ang pinaka-past sin. Ang 77 anyos naman na si Nanay Melchora nais pang patatagin ang kanyang pananampalataya. Bagamat mag-iisang taon na mula nang mawala ang kanyang paningin dahil sa kanyang karamdaman, hindi raw ito naging hadlang para maglingkod sa kapwa at mapanatili ang pananampalataya sa may kapal. Hindi talaga ako nagbago sa paniniwala ko. Kasi I'm single mother for almost 40 years. Akong bumubuhay sa lahat ng mga anak ko at kapag tapos sila. Kasi sila lahat, ma'am? 4 sila, 2 babae at 2 lalaki. Yung mga anak ko. Ilan lamang sila sa libo-libong dumalo sa misa ng Baguio Cathedral para sa Ash Wednesday ngayong araw, February 18. Sa homily, ipinanawagan ni Father Danish Quezon na mahalaga ang panahon na ito para sa pagpapakumbaba at pagninilay-nilay. Ang message po ng Panginoon sa atin, hindi naman po kailangang ipangalandakan that we do these things. We do not have to announce to the world that we pray, we fast, and we give alms. These pillars of Lent help us to be humble and charitable. In prayer, we become humble and open to the call of this day, especially of reconciliation with Him and with our brothers and sisters. Kasabay ng pagpapakumbaba ay tamang panahon din daw ito para magbigay ng tulong at makiisa sa paghihirap na kinakaharap ng bawat isa. For we cannot just let our children continue on living on corruption, injustice, moral degradation, fake news, where the destruction of environment and poverty thrives. Ang Ash Wednesday ay ang pagsisimula ng 40 araw na pag-aayuno ng mga Katoliko o Kwaresma. Ito ay paalala na bawat isa ay nagmula sa alikabok at babalik din sa pagiging alikabok. Ito ay simbolo ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Nakatakda namang gunitain ang mahal na araw o Holy Week sa unang linggo ng Abril. Vanessa Bugtong, RNG News.